Pasalamat ko sa Panginoon dahil hindi ko naman in-expect na may ganun palang gift sa akin ang Panginoon. Ano po? So, ang pagiging teacher, yan ay gift din. So, hindi lahat ay up to teach. Ano? Kasi meron talagang, lalo sa mga bata, meron talagang napakaiksi ng pasensya. Pero salamat, biyaya yon dahil ang nakakatuwa kasi yung journey ng pagiging teacher since 2010 hanggang ngayon, ang daming nakikita mo may bunga talaga. Iba talaga kapag ka ang Diyos ang gumagawa. So taas nga dito ang kamay lahat ng mga naging bahagi ng Children's Department. Ayan, o, di ba? Nakakatuwa. Nakakatuwa kasi meron, hindi lang isa, ang dami nila. At nakakatuwa pa, bahagi na rin sila ngayon ng pagtuturo sa Sunday School. Ano po, hindi lang to sa mga bata or sa ano man. Ito po yung of all ages na. Kasi lahat naman ng ating pagtuturo, basta ating ginagawa para sa Panginoon, may bunga po talaga yan. Ano po, ang nakakatuwa, pag nakikita mo sila, na sila ay, sabi ko nga dun sa aking motivation, nakaka-uplift ng spirit kapag yung mga tinuturuan mo, masasaya din, nag-e-enjoy. So, ibig sabihin, nakakonect ka sa kanila. Yun ang pinakamahalaga. Doon ko din natutunan kung paano iabot yung level ko sa mga bata. Kasi sa amin, ang handle namin toddlers. Sobrang, mix ng toddlers. So, sobrang mahirap ang approach kasi meron diyang hindi marunong magbasa, merong advanced na magbasa, advanced na magsulat, merong hindi marunong magsulat. So, talagang challenge, pero ang nakakatuwa kapag sila ay natututo talaga. At yung nag-e-enjoy sila na gustong linggo-linggo ay naririto sa church. So, yun ay isang malaking biyaya at pagpapala din sa akin bilang teacher. At ang pinaka nakakatuwa din ay, yun nga, kasi una ko naging mga estudyante ay yung F4 natin, at nakakatuwa, andyan pa rin sila, yung ilan, yung dalawa. Pero nakakatuwa sa Panginoon ay nakita mo pa rin sila. At yun, isa yun sa, kumbaga, yung pinaka bunga noon, ng mga pagtuturo noon. Kasi nung si John Andrew, yan po ang pinakamalikot na estudyante noon. At yung face the wall, umuubra pa yun sa kanila. Pero ngayon, hindi na. hindi na uso ang face the wall ngayon. Pero nakakatuwa, dati nagtuturo sa gubatan. Pero tayong biyaya ngayon, may mga rooms na may mga electric fans, meron na tayong may printer na tayo, meron na tayong mga visual aids. Talagang nakakatuwa lang kung paanong patuloy na pinagpapala ng Panginoon ang ating ministry. At saka higit sa lahat, yung mga Bible studies natin, napakarami. Hindi lamang mga bata, of all ages din ang ating mga Bible studies. Meron din tayo sa government. So, yun, nakakatuwa ang biyaya ng Panginoon. Sa pagtuturo, sa ministry ng pagtuturo, involved dyan ang maraming bagay. Maraming sacrifices dyan. Marami kang kailangan ding gawin kasi syempre, hindi ka basta lang magtuturo. Kailangan, una't higit, nag-aaral ka din ng ituturo mo. Kasi ano ituturo mo kung hindi ka nag-aaral? Diga po, mahirap yon, mahirap. Lalo't higit sa lahat, ang ituturo natin ay salita ng Diyos. So kung wala tayong proper na pag-aaral, ay baka sala ang ating maituro. Kaya isang pressure din yon bilang teacher. Kasi lalo sa toddlers, paano mo ituturo yung yung parable of the sower. Ay hindi pa nila alam kung ang itsura ng farmer, yan. So kailangan talagang tas naging estudyante mo pa sina Amber. paano ito? Pero nakakatuwa naman dahil gumagawa ang Panginoon. Kaya bagaman dami lang struggle, lalo na kapag minsan may mga teachers na liban. Yun, bilang isang teacher, kailangan din natin maging responsible talaga. Kasi tayo yung nagtuturo, so paano sila matututo kung tayo mismo ay hindi responsable sa ating ginagawa? So isang paalala bilang teacher, tayo ay magturo na mayroong talagang tamang obedience sa Panginoon. Kasi kung tayo ay talagang isinuko natin yung ating buhay para sa ministry na ito, hindi naman full-time worker lang, kundi kasi yung pagtuturo mo, parang ibinigay mo na rin yung buhay mo sa ministry na yon. So kung talagang tayo ay seryoso sa ating pinirmahang ministry, hindi lang masabi yan. So kumbaga, pag nagbigay ng schedule, dapat alam na natin, hindi yung, ako ka turo. Parang
hindi siya magandang pakinggan kasi atin niyang ipinag-pray sa Panginoon, yan ay ating kumbaga ikinumit sa Panginoon. So maging responsible lang tayo kasi isipin natin yung mga tuturuan natin lalo sa mga bata, sila ay, yung akin natutunan, ang mga bata ay para silang empty gallon. Kung anong ilaman mo sa kanila, yun ang magiging laman nila. So anong ilalaman natin kung tayo mismo sa ating sarili ay hindi responsable? Basta na lang. So ibig sabihin, lalaki ang bata niya na basta na lang. So ganun po. So sa pagtuturo, talagang kailangan maging responsible tayo. And tulad nga nung ating tema, sharing the truth in love. So kailangan Bible lang ating itinuturo. Hindi sarili natin. At may love, syempre. Yun ang kailangan natin. Palaging, hindi lang tayo basta makapagsabi, ganito, meron Bible study ako, meron akong pagtuturo, ako nagtuturo Sunday school, pero wala naman yung pag-ibig. So, kung baga, katularin natin ang Panginoong Jesus kung paanong siya yung embodiment ng love, na siya yung naging magandang example. So, sana ganun din tayo. Magtuturo tayo dahil mahal natin yung mga tinuturuan natin. Gusto nating sila din ay matuto. Kasi iba kapag may pagmamahal tayo sa pagtuturo. Mas dama mo at saka meron kang, yung effort talagang ibibigay mo. Kasi hindi mo lang basta sila tinuturuan eh. Sila ay hinihigit mo. Kasi napapahamak ang tao sa impyerno. So hinihigit mo sila papunta kay Kristo. So ganun yung ating role as a teacher. Hindi tayo nagtuturo basta lang magawa yung ministry or basta lang masabi yung topic, hindi po. Ito'y battle, labanan natin. Labanan ito, tayo yung humihila patungo kay Kristo. Kaya nga tinuturo talaga natin truth, Bible. Wala tayong ibang ituturo kundi salita ng Diyos. Dapat laging may pag-ibig talaga. Kasi mahirap kapag ramdam kasi ng mga tinuturuan eh. Yung wala kang care, wala kang love sa kanila, ramdam nila yan. Kaya kung bakit minsan sa mga bata, kung bakit sila ang lilikot, wala silang focus sa tinuturo mo, kasi galit ka na agad. Siyempre sila, magwa-wild talaga yan. So kailangan hanggat maaari, pahabain ang ating mga PC. Pasensya. Kasi ito mo, yung anak ni Romel, yung si Syra, dati sobrang wild niya. Pero ngayon, wild na lang. Wild na lang. Opo. Pero makita natin, may improvement. Napakalaki ng improvement. Actually, yung mga batang yung magkakapatid na yun, sobrang mga sila, ang gagaling nilang mag-hug. So, they are longing for love. So, yun ang dapat nating ipakita sa ating mga tinuturuan. Lalo tayo ay mga Kristiyano. Iba yung sa secular eh. Kasi iba yung curriculum nila. Ay tayo, iba rin ang ating curriculum kasi Kristiyano tayo. So dapat, lalo tayo sa pagtuturo, kita sa atin yung pag-ibig ni Kristo. Kasi kapag ramdam yan ng bata, hahanap-hanapin ka nila. Kaya nakakatuwa yung kapag hinahanap, tatanungin, sino ang teacher nyo? Pag sabihin, si Teacher Des, ay, ayoko. Ibig sabihin, hindi sila interested sa'yo. Kasi depende yan sa attitude mo kung paano ka magturo at kung paano mo i-relay yung lesson. So kapag ka boring, di boring. Ibig sabihin, hindi sila natutuwa. Pero kapag hinahanap-hanap ka nila, pag sinabi, sino pong teacher? Si Teacher Des, at talagang yung tuwan-tuwa. Parang ang sarap lang ramdamin yun sa mga tinuturuan mo, lalo pag sa mga bata. So kaya talagang kailangan kapag sa pagtuturo sa mga bata, kailangan nandun ka. Hindi ka absent-minded, kailangan nandun ka. At talagang kailangan kinukuha mo yung kiliti nila. Nakakatuwa, lalo ngayon, may mga pamangkin na rin akong nasa children's department. So dati talagang hirap mo silang pa-attendin. Pero nakakatuwa kapag ikaw ang teacher, sasama sila. So ibig sabihin, there is something. So kasi minsan, hindi nila kayang abutin yung itinuturo mo, yung topic mo. Pero maaabot mo sila on the way na tinuturuan mo sila. So kapag ramdam nila na welcome sila sa klase mo, na sila ay mahal mo bilang teacher, lagi talaga silang a-attend. Excited silang matuto. Kaya yun, salamat sa Panginoon sa ministry na to. Sana dumami pa tayo. Dahil yung si Lovely, nasan si Lovely? Lovely, ayan. Si
Si Lovely, tandang-tanda ko eh, liit na liit pa niya noon, bilog na bilog. Pero ngayon, assistant na siya. Soon to be, teacher na din. Nakakatuwa lang kasi meron tayong talagang nagiging bunga. Ano po, hindi tayo ang nagbibigay ng bunga. Diyos pa rin, Diyos pa din. Kaya gawin lang natin yung part natin. Let's be responsible. Yun naman kasi kung responsable tayo, wala tayong magiging problema sa ating mga ministry. Hindi na tayo kailangan pang palalahanan, hindi tayo kailangan pang kulbitin, hindi tayo kailangan pang sabihan. Kung tayo mismo sa ating sarili responsible, magiging maayos ang flow. So yun lang, tayo ay magturo na talagang si Kristo ang nasa sa sentro ng ating ministry na ito. Ayun po. Maraming salamat sa Panginoon sa ministry ito. So, ayun po. Nakakaiyak naman. Joke lang. Hindi, actually, totoo po yung sinasabi ni Ate Des, ni Sister Desa. Hindi Dylan. O, dami silang Dylan pala dito. Sister, tapos Luigi pala, no? Sige, maraming salamat po sa maganda pong testimony po ni Sister Dylan. Sister Desa Dylan. Yan, Di, ako na po tayo sa next. Yan. Sige, gawin pa natin mukhang inaantok na kayo. Tawagin na natin ang ating pong game master para po magbigay po ng kasiglahan po sa mapupungay